we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita nga tututukan, subong sa One Western Visayas. Mga imahen sa sulod sang simbahan sa Banwasang Binalbagan, ginpang tumba kag ginpang guba, suspek arestado. Staff house ang mga nagaobra sa water refilling station sa barangay Our Lady of Lourdes sa Haro, kag isa ka Indian restaurant sa Arevalo nasunog. Pila ka mga atleta na record nga naglain ng pamatyag bangod sang sobra nga init sa nagapadayon nga provincial sports meet sa Bacolod City. National Achievement Test ginpatigayon sa mga bulutuan sa Iloilo City sa pihak sang suspensyon sang in-person classes tungod sa init. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saran sang kamatuoran kagulat sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako at komprehensibong mga balita sa Kabisaya na Katunggan. Ako sa Ilan Prietos live sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, isa ka Indian restaurant sa Circumferential Road sa Arevalo, Iloilo City, ginlamon sang kalayo. Mga puso, samtang staff house naman sa mga trabahador sa isang water refilling station sa Haro na sunog. Yaring balita ang tutukan ni John Sala live sa bahin sang barangay San Jose, Arevalo, syudad sang Iloilo. John, anong latest? Idilian padayon pang investigasyon sa makatapos ang Bureau of Fire Protection sa gintunaan sa duwa ka separadong asunog diri sa syudad sang Iloilo. Nagkinaran-karan ng pila ka mga residente subong man ang pila ka mga tawo sa kaipig establishmento matapos nga masunog ang ining restaurant kagabi sa C1 Road, Barangay San Jose, Arevalo, Iloilo City. Tuman kadasig ang paglaptas sa kalayo gani minutos lang ginlamon na ang kabugusan nga restaurant. Suno sa Bureau of Fire Protection sa tunga nga bahin sang establishmento, nagsugod ang kalayo kag posible electrical in nature ang sunog. Appliances were all energized at the time sa incident. May na-recover ng mga electrical wirings nga may ara siyang indication nga energized ang wiring at sa time nga natabuhan kalayo. Aside from that, why natin disregard ang intentional in nature. Apang suno sa batang iyas ang kalanaan, hugot nila nga na-checkyara ang mga appliances kag ang mga nakasaksak kagamit antes maglakad. Pina-double check na nila bago sila magalin. Kag ariman si sir, kami kung gabi. Gina-check man namon bago maghalin. Isa sa ilaga na patihan nga posible ginkawatan ng kalanaan antes nasunog. May mga gamit nga nadula, kaangay na lang sa generator set kag mga burner. Baka may pasok talaga masunog. Pero hindi man namin kita kung sino masunog. Pero sa likod may kandado, do buksan talaga. Tapos yung generator wala na. Nagdangat sa masobra 200,000 pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog. Ginkakibot sa mga trabahador sa water refilling station nga init sa barangay Our Lady of Lourdes, Haro, sang hinali lang nag-ibwal ang kalayo sa ila staff house pasado alas 10 kaina sang aga. Dirami sa dalom nakibot na kami tapos dodako ng sunog sa babaw. Ang agawan na ni tanim sa babaw ka sabi sang tubig damo tubig naman sa dalom. Okay na hindi nagid masapar. Tuman kadasig ang pagdako sang kalayo gani ang second floor sang staff house ang halos naubos gid. Sa pagresponder sa mga bombero, napungga na kalayo nga maglabot pa sa water refilling station nga ginapanag-iyahan sang pamilya Go. Pag-abot ko ya kay na ano pa lang aso pa lang bala. Galing kasi siyempre nagbululig man ang mga pila da nga mga tricycle ni driver. Bululig galing kay hindi kinamon kaya kasi babaw mo. Base sa computation sa Iloilo City Fire Station, nagdangat sa 45,000 pesos ang balor sang halit sang sunog. Padayon pang investigasyon sa gintunaan sini.
Jerd, kalabanan sa mga rason sa mga sunog na nagalunta diri sa syudad sang Iloilo among electrical in nature. Gani panawagan sa otoridad sa publiko nga hugot nga sikyaro ng ilang mga appliances kag gamit antes maghalin sa ilang mga balay kag establishmento. Jerd. Madamong gid nga salamat sa update Kapuso John Sala. Mga kapuso, sa Bacolod City naman performance sa mga atleta sa nagapadayon ng Negros Occidental Provincial Sports Meet apektado bangod sa tuman nga init sa panahon. Pila ka mga atleta naglain na ang pamatsyag. Yaring balita ang aton kintutukan. Abisan ginpahamtang na sa handong nga sporting venue ang hinampang sa Pencat Silat. Sa nagapadayon ng Negros Occidental Provincial Sports Meet, hindi sa gihapon, mapaiway ang heat exhaustion sa mga student athlete. Ang iban, nagakalipong pakag na bulayan sa paginhawa. Sunod sa ground medical responders, madamong atletang ilang irespondihan bangod sa heat-related injuries. Wala pa sa official nga datos sa Division ng Negros Occidental tuoy sa mga naglain ang pamatsyag. Mas damo ang heat-related injuries kesa sa sports-related injuries. Including sa amon biliting, puro man heat-related. Ginapanghandaan man sa medical team ang pagkapambo o nosebleed sa mga atleta bangod sa nagatagiti nga adlaw. Ang kakatabo da is gadilate ang blood vessels sa ilong. So ipa-cool down tang lawas ta. So ang himuon ta, mainom ta hydration. So water is not enough. And then para ma-cool down pag ang aton nga body, i-ice ta ang aton mga liog, mga ilok, kag noo. Ginatutukan man ang kondisyon sa para-athletes o athletes with special needs. So as of the moment, our para-athletes are having a hard time to manage themselves. Sadya lang kung ano lang ang makaya. Importante makapangsadya, makampang. Panugyan sa mga eksperto, magpasilong kang ipaiway ang paglibot sa mga venue kung wala man lang sang event nga pasakupan. Impossible hindi kita halay bulad sa init kiti isa na siya gakakos man sang dehydration sa lawas naton. Maluwa sa mga sporting venues, ginatutukan man ang mga billeting areas nga mainit kag kulang sa supplies ng tubig. Samtang, magapadayon tubtubwas ang suspension sa in-person classes sa Bacolod City bangod sa epekto sa sobra nga init. May pila ka mga LGU sa Negros Occidental ang nagbalik ng face-to-face classes apang kadaman sa mga LGU ang nagpatuman gihapon sa suspensyon. Upod, Kiril Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Samtang pila ka grade 6 pupils sa Iloilo City nagbalik sa mga eskwelahan para magkuha sa National Achievement Test apisar, suspendido sa gihapon ng in-person classes bangod sa tuman nga init. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaon. Alas 7:30 kaina sa kaga, nagsugod sa pagkuha sang National Achievement Test ang 25 ka grade 6 pupils sang Haruan Elementary School. Ang among mga bumuluto, ang kabahin sang napilian ng mga estudyante sa DepEd Division of Iloilo City nga nagbalik sa mga eskwelahan para magkuha sang pasinawan sa pihagsang mando ni Mayor Jerry Treñas nga suspension sa in-person classes sa Iloilo City bangod sa tuman nga kainit. The higher office, the one determining the conduct of the National Achievement Test for grade 6. So kami sa grassroots, diri sa school level, nag-follow kami sa instruction na ginhatag sa ibabaw. Para masiguro nga komportable ang mga bumuluto, ang exam ang ginhiwat sa Learning and Development Center sang eskwelahan, isa ka air-conditioned nga hulot. Handa naman ang eskwelahan nga magsunod sa mga desisyon pa sang alkalde kaangot sa pagpatigayon sang klase. Apang sunod kay Dr. Malasarte, antes pa sang suspensyon, nagapatigayon na sila sang water break nga 4 ka beses sa isa ka adlaw sa sulod na sang kapin 3 ka bulan para mapasiguro nga mapabilin nga hydrated ang mga bumuluto. Nagabuzzer na ang guard namon and that is an indication that everybody should drink water. Oo, enough amount of water. Bangod man sa paghatag ni Mayor Treñas ang ligwa sa mga private school nga magpanumbalik na sa in-person classes, basta mga hulot klasihan ng air condition. Pila sa mga ini ang nagpabalik na sa mga estudyante sa campuses. Kahapon pa lang gani, in-person na ang klase sa eskwelahan nga ini sa distrito sang La Paz. Subong adlaw, ini ang nagpatigayon pa sang 4th quarter examination para sa mga estudyante. Kampante naman ang tagdumalahan nga maamligan ng mga estudyante batok sa tuman nga kainit sang tiyempo bangod air conditioned ang mga hulot klasihan. Base naman sa datos sang DepEd Western Visayas nga ginpagawa alas 9 kaina sang aga, nagdangat sa 990 ka mga eskwelahan ang padayon nga nagsuspender sang in-person classes subong adlaw. Upod kay Romel Porquia, Julius Bilacaon, 1
Western Visayas. Samtang mga kapuso subunggid lang hapon nagpagwa si Mayor Jerry Treñas ang executive order nga nagapalawig sang suspension sang face-to-face classes tubtob buwas Abril 4, 2024. Ipatuman gihapon ng alternative delivery mode sa mga eskwelahan sa syudad sang Iloilo magluwas sa pila ka pribado nga mga eskwelahan. Samtang mga puso sa Negros Occidental naman, mga imahen sa sulod sa San Isidro Parish sa Banwasang Binalbagan Bao, ginpanggugba sa isang lalaki. Suspect arestado. Nakatutok, Aileen Pedreso. Napuhat ang mga sumilimbas ng San Isidro Parish sa Banwasang Binalbagan sang mag-amok ang isa ka lalaki samtang nagapatigayon sa misa sa simbahan kaina sang aga. Sakay sa tricycle, ginapahayag diri-diretso nga nagsulod sa simbahan ng lalaki kag ginpangbungguan ang mga pulungkuan lakip na ang altar sang simbahan. So rang na ba matumba na nagbangon siya kag nagdalagan dito sa mga ginpatungan sang mga altar kag gipangumbay ato ang mga asantos. Nagkalabuka ang pila ka mga imahen, lakip ang patron sang simbahan. Nadakpan ng sospek na sa pagpangusisa sang kapulisan. Ginpahayag sini nga may nagsugo sa iyang atumbahon kag gup-on ang mga imahen ni Hesukristo sa simbahan. Napo siyang Santo Cristo nga sa gilid ng altar. Nalungan na ko. Ginkasubo naman sa pamunuan sang San Isidro Parish ang natabo. Sa statement nga ginpagwa sang Diocese of Kabangkalan, ginpabutsyag ang kasakit kag kasubo para sa mga sumilimba kag Katoliko sa Banwa. Ginapasiguro man sang Binalbagan LGU pinaagi sa ginpagwa nga statement nga hindi na maliwat ang hini nga insidente. Preso na ang sospek sa Binalbagan Police Station. Ready na ang kaso nga i-file namon sa iya, either malicious mischief or alarming scandal, magapuligan namon ang simbahan para mapursige ang kaso. Sa karon temporaryo nga ginsiradaan ang simbahan para maghatag sang ligwa sa pagpakayo sa mga naguba nga mga imahen. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Ginabanta 200,000 pesos nga balor sang suspected shabu na recover sa 36 anyos nga persona sa Banwa, Sampavia. Si John Salan nakatuto. Wala na makapalagpas sa makatapos ang Pavia Station Drug Enforcement Team ang 36 anyos kasi alias Baking sa ginkasan nga drug bypass operation sa Barangay Balabag, Pavia, Iloilo kagabi. Suno sa Pavia Police nang inmadanlog man ang patigayon nga nadakpan ang subject pinaagi sa confidential informant nga nagpahibalo sa kapulisan. Wala siya gihapon nagauntat. Actually, nag-emanate ining information paagi dira sa aton personal hotline nga gin-text mismo sa aton nga wala ini nagauntat sa pagbaligya sang illegal nga droga 3 weeks prior siya gindako. Nakuha sa iyang 28 gramos ang suspected shabu nagabaloro sa ginabulubanta 200,000 pesos. Isa ini ka street level individual kang nagabaligya sa illegal nga droga sa Banwa mismo sang Pavia. With regards naman sini sa iyang source kung diin siya, ang amon information is from Bacau but kagabi until now medyo uncooperative pa ini siya. Nagpaiway na nga magatubang sa news team ang sospek. Upuod kay Hans Dishato, John Sala. One Western Visayas. Mga puso, ari halong ha, asod-asod yung grass fire incident sa Gluntad sa Talisay City, Negros Occidental halin sang Marso, subong at 2024 pagresponde sa sunog sa BFP apektado bangod sang pagrasyon sang tubig sa mga komunidad. Nakatutok sa Aileen Pedreso live gikan sa Barangay Song 14A, Talisay City. Aileen, anong update? Adrian, hindi lang ang mga linyas ng kuryente kag appliances ang dapat gabantayan subong ang mainit nga tiyempo, kundi pati man ang mga basura nga ginatutdan sa palibot. Hindi magnubo sa 20 ka grass fire incidents ang na-record sa Talisay City, Negros Occidental. Halin sang Marso, tubtub subong nga bulan. Kalabanan diri ang nagluntad sa mga kampo sa nabukid nga bahin sang syudad. Ang mostly nga nga hinungdan sang grass fire. Ang unattended nga rubbish burning sa sobra ka kumpiyansa sang mga tao man nga pagtutod medyo bayaan. Huol naman nga makabig sa mga bumbero ang pagresponde sa mga nagakasunog nga kampo. Karon nga nagapatigayon pa ang mga inisang pagrasyon sa mga komunidad nga ginakulang sang tubig. Gani liwat nga nagapanawagan ang BFP sa mga pumuluyo nga untato na ang pagpanutod kag mangin responsable sa paggamit sang tubig. Ilabi na nga nagapadayon ang El Nino phenomenon.
Samtang sa Bacolod City, bangod sa asod-asod ng insidente sa grass fire, ginalimitahan ang pagrasyon sang tubig sa mga kabarangayan nga hindi malabot sa supply. Kahapon, 13 tanan ka grass fire incidents ang ginrespondihan sa syudad. Lakip na diri ang sa Barangay Banago, malapit sa Missionaries of Charity House of Joy. Hindi kita makadischarge sa tubig between 9 a.m. up to 4 p.m. Sa policy, bangod nga amo ng pagtaas ang temperature. Hindi naton pwede tagaan sa tsansa nga ang aton sa departure kung wala unod. Adrian, mga kapuso, magluwas sa mangin responsable. Kinahanglan sunod sa BFP nga magpondo sang tubig agud magamit sa tion sang emerhensya. Balik sa imo, Adrian. Salamat, Aileen Pedreso. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, heat index sa pila ka lugar sa Western Visayas nagapabilin nga mataas nga nagalapaw sa 40 degrees Celsius. Samtang Kuto, madasig ang pagmuad bangon sa mainit nga tiyempo. Paano ini malikawan, hibaluon sa report ni Zen Kilentang Sasa. Halin sang Marso 29, tubtub subong nga adlaw, wala na ganubo ang maximum heat index sa Rojas City, Capiz, Mambusaw, Capiz, Iloilo City, Dumangas, Iloilo, kag La Carlota City, Negros Occidental. Yara sa 40 to 44 degrees Celsius ang nabatyagan nga kainit sa nasambit nga mga lugar sa rehiyon. Base sa forecast sang Pag-asa subong nga adlaw, na-record ang 42 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, samtang 41 degrees Celsius naman sa mga syudad sang Iloilo kag Rojas. We can also consider sa mga factors nga especially aton nga areas nga ina is either damo structures or mga concrete nga mga air nga mga buildings sa palibot naton, and also consider naton ang aton nga kadagatan or lapit sa dagat since ang aton nga tubig is also consider man siya sa may factors nga gapa-evaporate or gadugang sa moisture sa aton nga air nga gadugang ang humidity. Nahibaluan ang heat index ang aktwal nga air temperature kag humidity o kon ang usbong sang tubig sa hangin. Sa pagtaas ng humidity, nagataas man ang heat index sa isa ka lugar. Sa tion sang mainit nga tiyempo, nagadamo man ang kuto sa buhok sang tao. Kada adlaw ginakutuhan ni Manang Fem ang iya kabataan. Apisar nga ginasunod kasugkay sang ila ginikanan, hindi sa gihapon maubos ang kuto sang kabataan. Gapain mo to man sila. Tapos mga buhay ila kuto, ila lusa. Ari ginadaan no laba iya buhok, ay damo-damo kung kisa. Panugyan sang health authorities, magligo adlaw-adlaw kag maggamit sang shampoo nga pangontra sa kuto. So kung hindi madula ang kuto kag lusa, madamo, sige-sige siya. Gapanglaton siya dayon sa household. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilentang Sasa, One Western Visayas. Mga negosyante naman kag konsumidores nagakahangawa sa epekto sa ila sa pagbasaka sa sukot sa taripas ng PPA sa mga nagasunod nga produkto sa Port of Iloilo. Nakatutok John Sala. Nagalabot sa ginabanta 500 tugtog 600,000 pesos sa ginabahidan sa kumpanya ginaubrahan ni Josie tag sa mag-unload sa ilang mga karga sa Port of Iloilo. Apang sugod Abril 1, sunong sa ila ginapatuman na sang Philippine Ports Authority ang saka sa supot sang taripa sa mga produkto nga nagasulod sa port. Ginabanta nagalabot sa 300% ang saka. Gani apektado sa day Josie bangod posible nga maglabot na sa minilyon ng ilabaydan. Apang mas ginakangaw anilang mga inepekto sini sa mga konsumidor nga sigurado magapasan sa mas dako nga palaligban. Sa payment siguro makaano gid na siya kay syempre ma-increase do dako gid. And then ang presyo yan na sir is ipatong lang na siya naman sa presyo man sang bugas. So mostly ang mga apektuhan gid sang dako sir is ang aton mga consumers. Kimanang Helen daw hindi na gid kuno sini maguyang sa bugas nga ginabakal bangod ginapaabot sini nga sa hindi madugay mabatyagan na nila ang saka sa presyo sang imported nga bugas. Magut man siguro kami sir kay di syempre pila lang sweldo namon kita namon adlaw-adlaw tapos magmahal ang bugas. Sa bugas kulang pa pang sweldo namon kulang pa. Magbakal sang bugas subong pa lang gani pila pa lang kilo 60 budlayan na kami. Ayan pa magtaas pa gid.
Pagklaro ni Josie, ginsapol man sila kaupod ang pila pa ka mga negosyante antes ginpatuman ang saka sa tarifa. Bangod sini, magapangita na lang sa ang alternatibong aport ang ila kompanya agud hindi matamaan sa gasto. Kung amo na ang matabo sir is ang aton management nagapangita man option or basi kami sa other nga port sir nga kundiin makabarato kita. Gintinguan sa news team makuhaan sang bahin ang PPA apang wala pa sang may nagatubang sa news team. Upod kay Hans Disherto, John Sala. 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental naman, pagsunod sa ginapatihan kawatan sa isang kabalay sa San Carlos City, Bao na pornada, bangod sa nagabantay ng ido. Akto na huli ka. Nakatutok kay Ling Pedreso. Makita sa sininga CCTV video ang isa ka lalaki nga nakakalo kag nakasuksok sang itom nga t-shirt kag shorts. Nagatamwa ini sa kudal sa isa ka balay sa San Carlos City. Pila lang ka segundos, nagsaka ini sa kudal kag naglumpat pasulod sa balay. Hinay-hinay ini nga naglakat pasulod sa balay, sang hinali na lang. Madasig ini nga nagdalagan, sang nasugata ang ido sang tagbalay, nga naglagas sa iya. Nagdali-dali ini sa pagtaklad sa kudal pagwa, sa kakulba nga maabdan sang ido. Sunod sa kapulisan, ginahibalo pa nila ang motibo sang lalaki sa video, kag ang ginaalingan na pornada nga pagpangawat sini. Dako man nga bulig sunod sa kapulisan ang presensya sang nagabantay nga ido. Basta ang kawatan mo pag may intention, anytime of the day and night, sa-strike na siya. Padayon pa nga ginatumod sa kapulisan ang lalaki sa video. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, mga napatay nga lapsag bangod sa Pertasis sa Iloilo, naglabot na sa 4. Samtang Negros Occidental nakarecord sang una nga kumpirmado nga kaso sa Pertasis. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Nagdugang sa lista sa mga napatay sa whooping cough o pertussis ang isa ka bulan nga baby boy halin sa Banwa sang Bingawan, Iloilo. Bangod siniyara na sa 4 ka lapsag ang ginbawian sang kabuhi, bangod sang amo nga balatian sa probinsya sang Iloilo. Eligible na siya tani for vaccination. However, may signs and symptoms, skin deferred. Wala siya na bakunahan kay may pertussis na siya. So, sa ER, napatay ang bata. Nagapangunang Banwa sang Santa Barbara nga may madamo nga kaso sa diin-anom ang pertussis cases kag 3 diri ang laboratory confirmed. Ginalantaw sang Iloilo PHO nga makadeklara sang outbreak ang Santa Barbara bangod 3 na ka barangay ang may kumpirmado nga kaso. Mahimo man nga makadeklara sang pertussis outbreak sa mga barangay nga may positive cases. Sunod sa PHO, may bastante nga bakuna sa mga kabanwahanan sa Iloilo para sa routine immunization sa mga bata nga kinahanglan makabaton sang 3 doses nga bakuna. Sa Negros Occidental, ginkumpirmar ni Governor Eugenio Jose Lacson nga may isa na kakumpirmado nga kaso sang pertussis nga na-record sa probinsya. Sunod sa gobernador, ang pasyente ang 2 ka bulan nga lapsag nga babayi. Nakitaan ini sang sintomas sa rason nga ginkuhaan sang specimen sample. Nakagwa na sa ospital ang lapsag. Samtang ginahulat pa ang resulta sang 6 ka pertussis suspected cases sa probinsya. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Apisar na buhinan ang mga lugar nga maka-eksperyensya sa heat index gaya sa danger level. Nagapadayan sa gihapon ang mapaang nga tiyempo. Ridge ang high pressure area gihapon na nagaluntan sa mas manubo man nga tsansa sang ulan subong sa halos kabugusan sa pungso. Base sa datos sa Metro Weather, manubo ang tsansa sang ulan sa Western Visayas apang mangin alerto gihapon kung may hinali nga localized thunderstorms. Posible man magulan sa pinakabahin sa Eastern Visayas kag Mindanao. Samtang naglabot sa 40 degrees Celsius ang maximum heat index sa Bacol City kag Iloilo subong adlaw. Ma-feel gid sang audience ang emosyon sa eksena si Lilet Matias sa Tornietlo kung sa rin nag-graduate na si Lilet. Gin-share sang bida nga si Joe Berry sa Instagram Reels and behind the scenes kagaminado ini nga nadala siya sa eksena sa series. Bantayan mga kapuso kada 3:20 p.m. sa afternoon prime ang Lilet Matias sa Tornietlo.
Gin-share naman ni TikTok Vlog host Jason Gainza ang isekreto kung paano ang inepektibo ng host kag komedyante. Sa umaga pa lang, ginagandaan ko ng gising ko, nag-pray na agad ako. Tapos sabi ko, happy. Tapos yung pagdating ko sa TikTok Vlog, happy na ako. Thankful naman si Bruce Roland nga kabahin ni sa asawa ng asawa ko. Pilang bakulaw nga kaapi ni Leon nga karakter ni Joey Bascon. Abangan niyo po kasi maraming po yung mangyayari. Bantayan ng asawa ko kada 9:35 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng My Guardian Alien. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, 24 oras anchor Mel Tiangco liwat nga nagperma sang kontrata sa GMA Network. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Sa sulod sang 3 ka dekada, isa ang iyang ngalan kag tingog nga nabatian sa pagdulong sa mga balita Luzon, Visayas at Mindanao. Kag istorya sa mga Pilipino. Halin sa saksi. Front page ulat ni Mel Tiangco. Tubusan na ginisa sa mga nabing unang anchors sa nagapangunang news program sa pungsod ang 24 oras. Ito ang 24 oras. Kagsubong 2024, magapadayon ni sa mas dakong ambisyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Bangod liwat nga nagpirma sang kontrata ang kapusong news pillar nga si Mel Tiangco bilang anchor sang 24 oras. So, Miss Mel Tiangco is still a loyal kapuso. Ginpangunahan ni GMA Chairman Felipe Algozon, President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, kag Senior Vice President for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Si Mel, or Tita Mel, as she is fondly called by everybody here, in GMA and in GMA Kapuso Foundation, ay hindi lamang icon, kundi isang institusyon na. Sapagkat ang puso ni Mel ay talagang nasa tamang lugar at alam ng mga tao na hindi plastic ang kanyang desire to help, kung hindi tunay at totoo. We are very happy sa kanyang pagpirma ulit ng kontrata sa ating network. Maraming salamat for being who you are and for being what you've become. We continue to be inspired by you and continue to be motivated in knowing that we have the Mel Tiangco as a kapuso. I've been telling her this. She is the most credible broadcast journalist in the country. You are inspiration not only for those on cam but behind cam. Again, Tita Mel, thank you, and we are so proud to have you continue as our anchor for 24 oras. Nagtambong man sa contract signing ang pila ka mga opisyal sa GMA Integrated News. Nangin-emosyonal pa si Mel samtang ginalitaw ang congratulatory messages sa iyang mga kaupdanan sa GMA Integrated News. Ako man din po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa mga opportunities that had opened to me because of my stay in GMA. At ang pinakamabigat na nga sa lahat na yan ay ang pagtatatag ng GMA Kapuso Foundation. Napakasarap yung nagtatrabaho ka na, nabibiyayaan ka pa sa langit. Wala man siniging kalipatan nga pasalamatan ng duha ka dekada nga pagtutok sa viewers kada gabi sa 24 oras. Kabilang kabahin man sa bago nga GMA Integrated News. Mula sa kaibuturan ng puso ko, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ninyo sa 24 oras. At patuloy po namin gagampanan ang aming tungkulin para sa inyong lahat. Saan man lugar kayo, nasaan sa buong mundo, kayo'y makakaasa. At inyong mapagkakatiwalaan talaga ang 24 oras. Tess Ordales, One Western Visayas.
Mapusong gindominar sa De La Salle College of St. Benilde ang NCAA Season 99 Tennis Tournament kaya ipatigayon sa Marso 15, Tugto 23 sa Manila. Sa men's division, nagkampiyon ang Benilde Blazing Netters. First runner-up ang Mapua Cardinals, second runner-up naman ang San Beda Red Netters. Sa women's division naman, mga kapuso, nagpangibabaw naman ang Benilde Lady Netters. First runner-up ang Perpetual Lady Altas, kang second runner-up ang San Beda Lady Red Netters. Sa awarding ceremony, ginkilala man ang Freshman of the Year, Rookie of the Year, kang Most Valuable Player, kang Coach of the Year, sang tagsa ka-division. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang inyong episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated na balita. Sa ating mga puso dito sa Western Visayas, ang subong man sa ating mga puso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Prietos. Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod Local News Matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.